traitor! You deserve this! Hindi mo kaysa! Sir Fahad abused me. He tried to rape me. But Ma'am Amal didn't believe me. You should not accept this job. Sir Fahad raped me. I tried to stop him, but he is too strong. I told Ma'am Amal, but he didn't believe me too. Sir Fahad denied it. Why didn't you try to leave? I have a family in Indonesia to feed, debts to pay. I have no choice. Renato? Joanna, anak. Nay? Si Sinato? Hinuli na mga pulis si Nato. Bakit? Nagnakaw daw siya. Anong nakaw niya? Yung mga gamot ni Junior sa butika. Be careful! السلامة. Are you crying? My baby is still in the hospital. My husband, he's in jail. He got accused of stealing. I would like my salary in advance. Madam. Lausamati, Madam. So now I know! Huh? You seduced my Fahad! Because you want to get some money! Huh? That's not true, Madam. That's not true. Making stories for me to pity you? And get some money from us? Please stop. It's not true. Please stop. Kasabe! Yung masaweti! Nishtati! 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 The death meaning! Huh? Kasabe! Nay, hindi ko pa nakukuha yung sweldo ko eh. Kamusta kayo dyan? Joanna, anak.
Come with me. No, you know I can't. Thank you. Anissa! Go faster, faster. Tutulungan ka namin isampa ang kasong ito. Huwag kang mag-alala. Wala kang gastos na dapat intindihin. Kailangan na po niyang makauwi ng Pilipinas. Sa ngayon, kinakailangan niya muna mag-stay hanggang sa hindi pa nadesisyonan yung kaso. Itutuloy mo ba kung sakali? Nalaban ako. Para sa anak ko. Para sa pamilya ko. Lisa, I am willing to be your witness. I am now ready to tell the truth. Inumin mo muna ito habang mainit pa. Alam mo, kailangan mo ring magpahinga. Hindi nga po ako makatulog eh. Iniisip ko pa yung kaso ko. Huwag mo munang isipin yun. Ang importante, ligtas ka. Malalampasan mo rin itong pagsubok na ito. Siya nga pala, kumusta na yung baby mo? Nailibing na siya sa tabing bahay namin. Hindi ko ba na siya nagawang silipin nung pinurol siya. Ano ka ba? Malayo ka. At saka hindi ka naman basta-basta makakaalis. Lalo't may kaso ka pa. Joanna, biktima ka lang ng pagkakataon. Walang may gusto nun. Naiintindihan ka ng anak mo kung saan man siya ngayon. Siya nga pala. Eto, idagdag mo to sa ipapadala mo, ha? Maliit na bagay lang yan, pero kumpara sa ginawa ko sa'yo dati. Wala naman po kayong kasalanan eh. Kung hindi kita pinaalis dito, hindi mangyayari sa'yo to. Maayos sana ang buhay mo kung dumito ka lang. Gusto ko din naman po. Gumawa po ako ng desisyon. Tsaka hindi ko naman po sinisisi sarili ko na kinailangan kong kumapit sa patalim. Alam niyo po, gusto ko po magpasalamat sa inyo na pumayag kayo na tumira muna ako dito habang umaandar ang kaso ko. Salamat talaga. Walang anuman yun. Sino-sino pa bang magtutulungan kundi kapwa Pilipino din.
want to get some money. Mr. Steve. Mr. Steve. Gusto ko na umuwi. Manawala si Junior. Joanna! 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 Makakauwi ka na! Ano? Nanalo ka! Pinanigan ka ng korte. Pinagbabayad sila ng 12,000 dinar bilang danos perwisyo. Alam mo ba, 2 milyong pisong katumbas nun! Mapit ka lang sa iyong pangarap. Tagumpay mo ay bunga ng iyong pagsisikap. Isipin mo lang, ang pagsubok ay may hangganan. Liwanag ay makikita. Tay, Naya, dito na si ate. Ano mo po din nakauwi ka na? Nasaan ka man ngayon? Gusto ko malaman na mahal kita. Mahal! Iurong daw nila yung reklamo. Salamat sa Diyos. Mahal, patawarin mo kung nagawa ko yun. Gusto ko iligtas yung anak natin. Lahat tayo biktima na ng pagkakataon. Huwag natin yung isipin, ha? Ang mahalaga magkasama na tayo ulit. Gagaling na si tatay, tsaka masaya ni si Junior kung nasa mo siya. Babangon tayo. Pangako ko yan. Hindi naglaon. Unti-unti na rin nagbalik sa sigla si tatay. Hindi man siya pumapalaot, tumutulong naman siya sa ibang mga gawain. Ginamit ko ang natirang pera para palaguin ang aming kabuhayan. Kung dati ay nanguhuli lamang kami ng isda, pinoproseso na rin namin ito ngayon at kami na rin ang nagbabagsak sa palengke. Malapit na rin makapagtapos sina Kiko at Rose. Hindi man kami buo, maligaya ako nakasama ko ang aking pamilya sa pagharap sa mga agos ng buhay. Kung saan nadapa, doon din babangon. Para na yung mga taimtim na dasal na kabisado na ng marami nating kababayang OFW. Patuloy silang sumusugal, lumalaban, hindi sumusuko sa kahit anong pagsubok, matupad lamang ang mga pangarap nila ng isang magandang buhay para sa kanilang pamilya.